nakikita ko rin to kasi medyo ginagamit na pang-propaganda ng ibang mga DDS, no? Ang claim nila, sabi niyo 30,000 yung pinatay. Bakit dito sa sa kinaso ng ICC prosecutor, 3 counts, tapos 19 victims, 14 victims, tapos 45 victims. Yun ang ginagamit ng iba, di ba? I'm sure nakikita mo yung social media. Konting paliwanag lang. O nga, sabi nga ng iba, tatlo lang. From 30,000, tapos naging 3 counts. Yung count yung binanggit mismo. Medyo weird yata yun. Pag in-announce, actually, pag binasa mo yung headline, the charge with 3 counts of murder. Sa Pilipinas, ang take natin doon, 3 taong pinatay. Ganun kasi tayo mag-count. Yeah. To iba. Sabi ko nga, oo nga, ang hirap ipaliwanag kasi yung pag sinabing count, bilang ng tao, pero malinaw naman na nilagay nila. So each count, may number of victims, yung total 49 incidents. So, kumbaga, una, hindi ito 3 lang, 49 incidents, at ang total parang 78 na patay or, dahil may attempted murder, or buhay, pero shot and killed. So, 78 thereabouts. And then, ang layo pa rin sa 30,000. And then, hindi kailangan kasi nga na maging 30,000. Kailangan lang maipakita that the killings are widespread or systematic. Yung widespread, ang minimum, sabi nga namin, ano ba to pag sinabing widespread? Kailangan ba may baseline? 1,000? Ang kailangan ipakita that the killings were either nationwide or marami. Kaya, para maipakita nationwide, ilan ba yung probinsya? 18 yata? Di, at least may 18. Tapos, redoblehin natin, di 36. The numbers are not set in stone as long as they can show that this is widespread o pangmalawakan. At mas crucial yung sistematiko. Yung sistematiko na pagpakita dun sa 1, 2, 3. Number 1, mga patayan daw ng DDS era or under DDS instruction. Number 2, patayan ng high-value targets ng Presidente si Duterte. Number 3, patayan ng barangay operations. O ito na yung, kumbaga, mas kilala nating tokhang sa mga community. Yun yung, kumbaga, iniutos. Yun yung pagka-sistematiko. Kung ma-relate na yung, ang dami na rin ng 14, para dun sa mga mag-argue lang, nako, pag-isipan niyo po ang inyong values. Kung ang mamaliit niyo yung bilang ng mga taong namatay. So yung 14 sa count 1, marami na yon. Pag maidikit yan na, widespread and systematic, all part of the same, parang instruction nung panahon ng DDS. Dito, paano yung Kasi diba, maraming redacted portions dito sa dokumento, pero may lumabas na 2 pangalan. Diba? Talk to us about that, yung De La Rosa at saka yung Aguirre. How crucial are those information? The reductions are there to protect the victims and the witnesses, essentially. But, at the same time, kailangan din protektahan yung proseso. Hindi outright yung akusado or yung suspect. Kaya, puro Duterte. Pero syempre, may pagkilala na baka may masangkalang iba. Pero ito, it is unavoidable for their names to be mentioned. Siguro inisip ng ICC, ano pa bang i-redact ko? Wala namang ibang, and then implemented the war on drugs when he was police chief. Kilala na eh. So, hindi na tinanggal. Same with Aguirre, sino pa bang iibang pwedeng mag-announce habang siya ay chief ng Justice Department? Kaya, mukhang ako, simulat sa pool naman, sinasabi namin, si Bato de la Rosa kasama sa iniimbestigahan at posibleng maisyuhan ng warrant of arrest. Dito, sa charge sheet pa lang ni Duterte, nangangamoy next warrant of arrest na. Since siya yung pinag-implement itong drug war. How about Aguirre? Si Aguirre, sa totoo bago, first time na nabanggit yung name niya exactly, although it was already mentioned, parang nung investigation nung ICC, nung ICC prosecutor, meron siyang preliminary examination report, ilang banggit siya na, there are top officials. Di ko sure kung may Justice Secretary na parang quoted doon. Pero dito, named siya.
posible na malaking involvement niya kasi ang sinasabi nung pre-confirmation brief, yun kung saan mas nakalatag yung kwento, nilagay ni Duterte yung mga tao niya sa key positions to ensure that he gets away with everything. Naglagay siya ng tao sa, yan, DOJ, yan yung mag-iimbestiga eh. IAS, PNP, NAPOLCOM, tsaka sa PIDEA. At importante yun dun sa modus operandi nila. Yun yung parte nung, is it systematic? Yes, dahil sinigurado na walang mananagot. Dito sa mga pangalan na tumulong kay Duterte to implement this bloody drug war, ano yung tamang term na gamitin sa kanila? Can they be considered as co-conspirators? Mga ganon? Co-perpetrator. Mm. At may nag-ano pa nga eh, may mga nag-iisip pa, paano ba to? Kasi in-A-B-C-D-E nila. A to H. Tapos yung I and other PNP officials and top officials. So, sabi namin, A to H so may at least 8 pangalan na tinuturing na co-conspirator. Iniisip lang namin, lahat ba yun? Ipapahuli ba yun? Mm. Kasi ang iniisip naman namin, paano yung detention facility? Pero, Gotcha. 20 yung kwarto. 20-22. 6 pa lang sila. So, 6 plus 8, kasya pa, no? Pwede Kaya pa. pa. Mm-mm. Hindi pa sila, at saka okay lang, ano ba naman yung konting congestion rate, di ba? Oo. Pero yung binabanggit mo na nangangamoy warrant of arrest against Bato de la Rosa, sa pagtingin ninyo, anong basa ninyo? Mukhang kailan yun, kung sakasakala? Given the pace of the process there at the ICC. Well, frankly, akala ko after the confirmation of charges hearing, aasikasuhin na itong warrant of arrest. Medyo magugulo lang yung schedule dahil yung confirmation hearing sana, doon natin masasambulat to. Presentation of evidence, merong magsasabi ganito ang nangyari, and I would say, there will be witnesses who will talk about Senator De La Rosa as well. Kasi, yun yung role niya precisely From DDS, siya naman yung naging head ng PNP. Kaya, kumbaga, siya yung nagtulay ng kung ano nang nangyayari sa Davao gawin sa nationwide. May witnesses na magbabanggit nun. O ako, anytime soon, probably by next year, makafokusan na ito ng prosecutor. Sa ngayon lang, syempre, nauna pa yung fitness challenge, yung competency. Baka yun muna. Kasi baka mamaya, wala din namang kahinatnan Pero kung ako yung prosecution all the more that I will also focus, maghahati ako ng team. May team ako na maghahanda sa competency trial ni Duterte. Pero just to make sure, ipahanda na yung warrant of arrest and agreement or possible cooperation as to his arrest para hindi naman sayang yung pagod ko. Kasi kung hindi matuloy kay Duterte, kung sabihin, ko, matanda na talaga, unfit for trial, meron pang iba na I can proceed against. Finally, Attorney Christie, how about si Senator Bongo? In light of the revelations before ni Colonel Garma. So, mukha ba madidikit din dito si Bongo? Posible